Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig po sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Elmer. 36 na taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito po sa Makati. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ngayon ay tungkol sa istoryang may kinalaman patungkol sa aswang. Isang istoryang hango mismo sa tunay na pangyayari. Naganap po ito, Kuya Bari, ilang taon na po ang nakalilipas sa isang liblib na lugar ng Iloilo. Nobyembre, nalalapit na ang Pasko. Nakakarinig na naman ako ng mga Christmas carol. Kairami ko na namang natatanaw na parol sa ilang bahay. Nariyang kumukuti-kutitap na naman ang mga nagliliwanag at makukulay na Christmas light. Kung kaya naman ay muli kong naalala ang nakakahilakbot kong karanasan noong nagbakasyon kami sa Iloilo. Tuwing Pasko kasi, Kuya Bari, nakagawian ng aming pamilya ang magbakasyon po sa Iloilo sapagkat marami kaming kamag-anak doon. Masayang masaya ako sa tuwing nagbabaksyon ako roon, lalong-lalo na po noong bata pa po ako. Marami kasi akong mga batang nakakalaro doon. Ngunit biglang nag-iba po ang ihip ng hangin. Ang kasiyahang iyon ay napalitan ng kilabot. Labis ang pangambang nararamdaman ko sa tuwing dumudulog ang Pasko. Natroma na yata ako dahil sa naging karanasan ko po sa Iloilo. Ilang taon na ang nakalilipas. Maraming Pasko na ang dumaan. Ngunit may isang kaganapan na kailanman po ay hindi mabura-bura po sa aking isipan. Magpapasko noon. Napagpasyahan ni nanay at tatay na magtungo kami sa Iloilo. Itatago ko na lamang, Kuya Bari, sila sa pangalang Giselle at Ronnie. Ang nanay ko po kasi ay sadyang tubong Iloilo, habang ang aking ama naman ay taga rito po sa Makati. Napagkasunduan nila na roon na lang daw kami sa Iloilo magno-Noche Buena. Sa edad na 18 ay tuwang-tuwa ako noon. Sa ilang beses ko ngang pagbabiyahe ay hindi pa rin ako nasanay. Hindi pa rin maiwasan ang pagsusuka ko. Mabuti na lamang dahil nagbabaon si nanay ng plastik. Sa mismong plastik ko idinuduwal ang aking mga isinusuka. Napakahabang oras kasi ang aming binabiyahe bago kami makakarating doon sa Iloilo. Pagkarating namin doon, sumakay kami ulit sa isang jeep. Pagkatapos naming sumakay ng jeep ay nag-tricycle naman kami. At pagkatapos ng mahabang biyahe ng tricycle, sasakay pa kami ng habal-habal. Kaya naman lambot na ako bago pa man makarating sa baryo ni nanay. Noong makababa na kami ng habal-habal, buong akala ko ay narating na namin ang aming pinupuntiryang lokasyon. Nag-iba na kasi po ang itsura ng paligid kumpara noong huli naming pumunta roon. Nang tanungin ko naman si nanay, sinabi nitong maglalakad pa daw kami papasok sa isang liblib na gubat bago marating ang pupuntahan naming baryo. Tinuro niya sa akin ang makitid at maputik na daan. Napatingin na lamang ako sa aking puting sapatos noong makita ko kung gaano nga ba kaputik ang daan na aming tatahakin. Napabuntong hininga na lamang ako at wala nang nagawa pa. Sa bukana ng daan ay isang lalaki ang lumabas. Nakapaa lamang ito at may suot na sombrerong yari sa dahon ng kaong. Nang ipukul ko ang aking tingin sa mukha ng lalaking iyon, bumilis ang kabog ng aking dibdib. Nakakatakot kasi ang itsura nito, Kuya Bari, lalo na ang malagkit nitong tingin sa akin. Para bang isang hayop na mangangain ng buhay? Mahigpit tuloy akong napakapit sa braso ni tatay dahil sa tagpong iyon. Aminado ako, Kuya Bari, natakot ako sa lalaki kahit ako ay nasa 8 gulang na. Ang ikinabigla ko
ay nang nakangiting sinalubong ni nanay ang lalaki. Napalunok ako at pagkatapos ay napasa po sa aking noo. Hindi ko akalaing kadugo lamang pala namin ang lalaking kinatatakutan ko. Naku, ikaw na ba yan, Elmer? Ang laki-laki mo na. Masiglang tura ng lalaki at nagpakilalang si Carlo. Inilahad nito ang kanyang kamay sa akin bilang pahiwatig na pakikipagkamay. Noong una ay nagdadalawang isip ako, ngunit dahil ayaw kong mapahiya si nanay, pumayag akong makipagkamay sa lalaki. Napansin kong sobrang haba ng kanyang mga daliri at kuko. Maugat din ang kanyang kamay at may kagaspangan ang kanyang palad sapagkat puno ito ng mga peklat at sariwang mga gasgas at bago pa lang na mga sugat. Ang dugo mula sa kanyang mga sugat ay puminta sa aking kamay, Kuya Barry. Gustuhin ko manghilahin kaagad ang aking palad pero sobrang higpit ng kapit niya sa aking kamay. Para bang ayaw niya akong bitiwan. Dahan-dahang nilakbay ng aking mga mata ang kahabaan ng kanyang braso patungo sa kanyang payat na balikat, paitaas sa kanyang nakaririmarim na leeg na nagpapawis pa, paakyat sa kanyang nanggagaliiting bibig at bungi-bungi pero mahahabang ngipin. Harapan ko ring napagmasdan ang umuurong niyang ilong na tila bang nag-uusok. Magkasalubong ang kanyang kilay habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik na nakatingin sa akin. Nakakunot ang kanyang noo kaya masasabi kong kakaiba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi ko tanto kung adik ba siya o sadyang nasa dugo na namin ang pagiging pangit. Maya-maya lamang, ang weirdo niyang ekspresyon ay napalitan ng isang mapagkubling ngiti. Sa kanyang ngiti ay mababakas na mayroon siyang hindi kanais-nais na balak. Halata sa kanyang tingin ang isang maitim na maithiing binabalak niya. Muli kong pinuwersa ang aking braso upang bitiwan niya ako, pero hindi pa rin niya ako binibitiwan. Bagkus ay itinaas niya ang aking kamay at dinilaan niya ang dugong puminta sa aking palad. Bigla akong kinabahan sa kanyang ginawa, kung kaya naman ay agad ko siyang nasuntok ng hindi ko inaasahan. Ganun na lamang ang biglang pagsaway sa akin ni nanay at tatay. Pinagsabihan nila ako dahil hindi raw wasto ang aking ginawang panununtok. Pinilit nila akong humingi ng pasensya pero hindi ko sila sinunod. Kaya naman ay sila na mismo ang humingi ng tawad kay Carlo. Ngumiti lamang si Carlo at sinabi nitong wala lang sa kanya ang aking ginawa. Ngunit muli niya akong tinignan sa mata at doon ay nasilayan ko ang biglang pag-itim ng kanyang dalawang mata. Napaatras ako ng biglaan dahil sa aking nakita, Kuya Barry. Sa palagay ko ay sinadya niyang ipakita sa akin ang kakaiba niyang kakayahan. Gusto ko mang sabihin kay tatay at nanay ang aking nakita pero hindi na po ako nagsumbong. Ayaw ko ring palakihin pa ang bagay na iyon dahil hindi ko gaanong tiyak kung totoo nga ba ang aking nakita o baka pinaglalaroan lamang ako ng aking mapanlinlang guni-guni. Pagkatapos nun, sinamahan kami ni Carlo patungo sa baryo ni nanay. Pinangunahan niya ang aming paglalakad at tuluyan na nga naming sinuong ang maputik na daan. Sa ilalim ng putik ay hindi ko nahugot ang aking paa. Tinulungan ako ni tatay na maglakad ng maayos pero naiwan ang aking sapatos sa ilalim ng makapal na putik. Kinuha ko iyon at hindi ko na inalintana ang dumi. Napagpasyahan ko na lamang na bitbitin ang aking sapatos at maglakad na lamang ng nakayapak. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay hindi pa rin kami nakakarating sa aming pupuntahang baryo.
wala pa rin akong matanaw-tanaw na kabahayan. Tanging mga naglalakihang puno lamang ang aking nakikita ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Maging si Nanay ay nagtataka na rin kung bakit sobrang haba ng aming nalalakad pero hindi pa rin kami nakakarating. Oh, bakit sobrang layo naman yata ng ating nalalakad? Sa pagkaalala ko'y 8 minuto lamang ang itatagal natin sa paglalakad kung uurasan natin mula roon sa bukana ng daan. Tanong ni Nanay kay Carlo. Bahagya siyang huminto sa paglalakad at sinuri ang daan. Nagnilay-nilay siya sa paligid at pilit niyang inaalala ang tamang daan na dapat naming puntahan. Nang mga oras na iyon, alam niyang mali ang dinadaanan namin. Halata sa mukha ni Nanay na naguguliminahan siya sa mga nangyayari. Doon siya kasi lumaki kaya medyo pamilyar pa sa kanya ang lugar. Pinsan, wala ka bang tiwala sa akin? Buong buhay ko, dito ako lumaki. Samantalang ikaw naman, palagi kang naroon sa Maynila. Minsan ka na nga lang magpunta rito kaya dapat paniwalaan niyo ako. Hindi ko kayo nililigaw. Nasa tamang daan ang tinatahak natin ngayon. Ay, mabuti pang sumunod na lamang kayo sa akin bago pa tayo tuluyang abutan ng dilim dito sa daan. May tanong man sa isip ni Nanay at Tatay pero wala silang nagawa. Sumunod na lamang kami kay Carlo at nagbabakasakaling ihatid kami nito sa tamang lokasyon. Ngunit dahan-dahan nang lumubog ang araw pero wala pa rin kaming naaaninag na kabahayan. Mas lalong tumindi ang hinala ni Nanay at Tatay kay Carlo. Nagkatitigan na lamang sila at nagsenyasan habang si Carlo naman ay patuloy lamang sa kanyang paglalakad. Oh, bakit pa kayo huminto sa paglalakad? Malapit na tayo ah. Bilisan nyo na dahil malapit na pong gumabi. Sige kayo kapag tayo ay inaswang dito sa daan. Kayo rin ang kawawa. Sambit ni Carlo. Bunsod sa kanyang winika, napilitan na lamang din si Nanay at Tatay na sumunod sa kanya. Wala din akong magawa kung hindi ang sumunod na rin sa kanila. Nang mga sandaling iyon, napagtanto kong may masamang balak itong si Carlo. Alam kong may balak siya. Kung sakali mang may masama siyang binabalak sa amin, 3 naman kami at maaari namin siyang pagtulungan. Masyado na rin kasing malayo ang aming nilalakad kaya nagdadalawang isip na rin kami na bumalik pa sa aming dinaanan. Gustong-gusto ko na pong magpahinga pero hindi maaari dahil maiiwan ako. Inabutan na nga kami ng dilim sa daan, Kuya Bari. Mabuti na lamang dahil may dala kaming mga flashlight noon. Ang inakala kong masayang bakasyon ay mukhang hindi mangyayari. Papunta pa lamang doon ay para bang pagod na ako. Nang lumaon ay may natanaw kaming isang bahay. Nag-iisang bahay lamang iyon na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Huminto kami roon sapagkat iyon daw ang bahay ni Carlo. Mas lalo pang nadagdagan ang pagdududa ni Nanay sa tinuran ni Carlo. Hindi niya lubos maisip kung bakit ang layo ng bahay niya sa mga kaanak nila. Pakiramdam daw talaga ni Nanay ay may mali sa mga nangyayari. Sinabi naman sa amin ni Carlo na magpahinga na muna kami sa bahay niya. Doon na lang daw muna kami magpapalipas ng gabi dahil malayo pa ang baryo na pupuntahan namin. Pagkita namin dun, walang kagamit-gamit ang kanyang bahay. Walang kama na mahihigaan. Kung kaya't naglatag na lamang kami ng malaking damit doon sa lupa at doon kami humiga. Nakaramdam na rin kami ng gutom pero wala man lang pagkain sa bahay niya. Ilang sandali lamang, nagpaalam sa amin si Carlo na may pupuntahan lang daw siya sa labas. Maghahanap lang daw siya ng pagkain. Tumango na lamang sina Nanay at Tatay at iniabot kay Carlo ang isa pang flashlight. Ngunit
Matapang na tumanggi si Carlo. Hindi niya kinuha ang flashlight at naglakad siya sa gitna ng dilim nang walang kahit na anong sulo. Hindi pa man siya tuluyang nakakalayo ay muli siyang bumalik dahil may nakalimutan siyang sabihin. Gulat na gulat ako nang bigla siyang lumitaw sa nakabukas na pintuan. Huwag ninyong ikandado ang pintuan dahil baka matagalan ako sa pagbalik. Kung makatulog man kayo sa paghihintay, hindi ko na kailangan kumatok para pagbuksan ninyo ako. Turan ni Carlo. Kaduda-duda man at delikado ang bili nito. Sumang-ayon na lang din kami sa tindi ng pagod siguro namin, Kuya Bari. Pagkatapos nun, muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang pag-alis. Sinarado ko na lamang ang pinto pero kinandado ko pa rin, Kuya Bari. Hindi ko sinunod ang bili ni Carlo dahil delikado at hindi ligtas ang gusto niyang mangyari. Naiwan na nga kaming tatlo sa loob ng bahay. Hindi rin naman kami kaagad makatulog dahil hindi kami komportable sa lugar na iyon. Doon ay napag-usapan namin ang patungkol kay Carlo. Naikwento sa amin ni Nanay na ang laki na ng pinagkaiba ni Carlo sa dati nitong nakilalang Carlo. Sumagi rin sa aming isipan na umalis na sa bahay na iyon hanggat hindi pa nakakabalik si Carlo. Maya-maya lamang ay biglang kumalam ang aking sikmura. Nakaramdam ako ng gutom kung kaya naman nagtungo ako sa kusina ng bahay. Tumambad sa akin doon ang kairuming mga kaserol at mga kaldero. Nang buksan ko ang isang kahina-hinalang kaldero ay napasigaw ako at napasuka. Bigla kasing umalingasaw ang mabahong laman ng kaldero. Tumambad sa aking harapan ang inuuod na sabaw na nasa loob ng kaldero. Lumapit sa aking kinaroroonan sina Nanay at Tatay dahil sa ginawa kong pagsigaw. Tinignan nila ang laman ng kaldero at doon nga'y naduwal din sila pareho. Nang buksan pa ni Tatay ang isang kaserolat, tumambad sa mata namin ang iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Sa sobrang kaba ay nataranta kaming tatlo. Hindi namin alam kung ano ang una naming gagawin. Agad naming niligpit ang aming mga gamit at akma na sana kaming aalis nang biglang may kumatok sa pintuan. Halos humiwalay na ang aking kaluluwa sa aking katawan sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi kami mapakali. Hindi namin batid kung saang direksyon namin ihahakbang ang aming mga paa. Akma na sanang sisigaw si Nanay. Mabuti na lamang at kaagad na natakpan ng palad ni Tatay ang bibig ni Nanay. Kung natuloy lamang ang sigaw niya, baka nalaman ng taong nasa labas na naroroon kami sa loob. Sunod-sunod na katok ang natanggap namin pero pinili pa rin namin na huwag buksan iyon. Ang mahihinang katok ay humantong sa isang malakas na kalabog. Sa bawat kalabog ng pintuan, takot ang namumutawi sa aming mag-anak. Pinsan! Pinsan! Ako ito, si Carlo! Buksan ninyo ang pintuan! Pinsan! Tulog na ba kayo? Kung gising pa kayo, buksan ninyo ang pintuan! Naiiritang sambit at singhal ni Carlo. Sinundan niya iyon ng malakas na tadyak sa pintuan. Halos masira pa ang padlak na kahoy sa lakas na ginawa niyang pagsipa sa pinto. Minainam pa rin naming huwag tumugon. Bagkus ay lumapit si Tatay sa pintuan at inayos niya ang pagkakapadlak ng pinto. Habang kami naman ni Nanay ay dahan-dahan ang nagtungo sa kusina upang doon dumaan. May isa pa kasing pintuan sa kusina. Maingat kaming naglakad at sa hindi inaasahang pagkakataon, nasagi ni Nanay ang lamesa. Dahil doon, nahulog ang isang kaserola sa sahig. Nanlaki ang aming mga mata dahil may ulo sa loob ng kaserolang iyon. Kumalansing ang kaserola
at ang pugot na ulo ay gumulong sa paanan ni nanay. Sumigaw siya ng malakas at tumulo na ang luha niya dahil sa tindi ng kanyang kilabot. Mabuti na lamang at agad niyang hininto ang kanyang pagsisigaw. Ipinagpatuloy ko ang aking pagbukas sa pinto at nang tuluyan ko na itong buksan, laking gulat ko dahil tumambad sa aking harapan ang galit na mukha ni Carlo. Agad kong isinarado pabalik ang pintuan, ngunit pinwersa ito ni Carlo. Nagawa niyang isangkal ang kanyang braso sa pintuan kung kaya hindi ko masara-sara ang pintuan. Tinulungan ako ni nanay na itulak ang pinto at mabilis namang tumakbo sa aming direksyon si tatay. Pinaghahampas niya ang kamay ni Carlo na nakalusot sa pintuan. Ngunit ayaw pa ring magpapigil nitong si Carlo. Naghanap si tatay ng itak sa loob ng bahay na iyon, ngunit wala siyang makita. Mabuti na lamang at may karit na nakasuksok sa pader. Kinuha iyon ni tatay kahit mapurol. Pagkatapos ay pilit niyang hiniwa ang kamay ni Carlo pero mapurol ang karit. Kaya naman ay kaunting sugat lamang ang natamo niya. Inalis ni Carlo ang kanyang kamay kaya tuluyan naming naisara ang pintuan. Tiniyak kong nakakandado ng maayos ang pinto bago ko ito binitawan. Pagkatapos ay nagsama-sama kaming tatlo ni nanay at tatay sa gitna ng bahay. Nagyakap-yakap kaming tatlo nang marinig namin ang malakas na angil ng kakaibang nilalang na tila nagpaikot-ikot sa kabuuan ng bahay. Pilit nitong ginigiba ang pintuan kaya naman ay iniharang namin ang mabibigat na bagay doon. Iniharang namin sa pintuan ang mga mesa at ilan pang mabibigat na bagay nang sa ganoon hindi basta-bastang mabuksan ang pinto. Nang sumilip ako sa isang maliit na butas, may naaninag akong imahe ng kakaibang itim na nilalang. Hinala ko ay si Carlo iyon at nag-anyong aswang na. Palaisipan tuloy kay nanay kung papaano humantong na naging aswang ang pinsan at kababata niya. Patuloy na nagpapaikot-ikot ang nilalang sa buong bahay. Wari bang naghihintay lamang ito ng tamang tiyempo o butas na madadaanan? Maya-maya lamang ay may narinig kaming kumalabog sa bubungan. Alam na alam naming lumundag doon ang aswang. Masyado kaming naging komportable kanina. Ang buong akala namin ay hindi magagawang pasukin ng aswang ang bahay. Akala kasi namin ay sobrang tibay ng bubong ng bahay na iyon, subalit may butas pala ito. Dumaan ang nilalang sa abuhan ng bahay, sa mismong butas kung saan nagluluto. Lumagabog ito sa kusina na labis naming ikinataranta. Nagtago kaming dalawa ni nanay sa likod ni tatay. Tanging sandata lamang ni tatay ng mga sandaling iyon ay ang hawak-hawak niyang mapurol na karit. Iwinasiwas niya ang karit sa bahagi kung saan nais dumaan ng nilalang. Sa bawat tangka ng aswang na sumunggab, matapang na itinututok ni tatay ang karit sa direksyon ng aswang. Maya-maya lamang ay humalakhak lamang ang aswang at bumalik sa dati nitong anyo bilang si Carlo. Patuloy lamang itong tumatawa habang tumutulo ang kanyang mga laway. Nakabungis si Carlo habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay biglang naging kulay itim na naman ito. Ang kanyang mga braso ay tinubuan ng mga itim na balahibo. Mas humaba pa ang kanyang mga kuko at ang kanyang mga ngipin ay nagmimistulang pangil na walang humpay sa pakikiskisan. Mas lalong naging mabalasik pa ang titig ni Carlo sa amin hanggang sa siya ay naging isang ganap na aswang ulit. Sobrang laki niya at kung titignan
ay para siyang isang napakalakas na nilalang. Ang buong akala ko ay iyon na po ang katapusan naming tatlo. Ganun pa man, hindi pa rin kami nawalan ng pag-asa. Patuloy pa rin kaming naniniwala na makakaligtas kami sa tagpong iyon. Hinanap ko ang aking bag at nagkalkal. Naghahanap ako ng gamit na maaari kong gamitin na ipanlaban sa aswang. Ngunit ang tanging nakita ko lamang ay ang asin na dala ko at ang aking sinturon. Yung asin nga pala ay dinala ko iyon dahil ayon kay nanay, kumain lang daw ako ng asin kung ako'y nasusuka kapag kami bumabiyahe sa bus. Ngunit sa aking paglingon ay biglang sumunggab ang aswang. Pinangunahan ako ng takot, Kuya Bari. Agad namang hinarap ni tatay ang aswang at nakipaglaban ito doon. Nagawa kaagad sugatan ni tatay ang aswang, pero hindi sapat iyon upang mailigtas namin ang aming mga sarili. Nagpakawala ang nilalang ng isang malakas na sampiga na ikinatalsik ni tatay sa dingding. Sa lakas ng pagkakauntog ni tatay sa dingding ay nawalan ito ng malay. Hindi ko na alam ang aking gagawin ng mga sandaling iyon dahil takot na takot ako. Sa tuwing tinitingnan ko ang nilalang, nakikita kong titirisin niya lang ako. Nangangatog ang aking mga tuhod dahil sa tindi na ng aking kaba. Si nanay naman ay patakbong umiiyak patungo sa binagsakan ni tatay. Nang mapansin kong aatakihin sila ng aswang, naibato ko ang sinturon at isinaboy ko ang asin sa aswang. Gulat na gulat ako dahil umangil ito ng malakas at dahan-dahang lumingon patungo sa aking direksyon. Mas lalong bumilis pa ang kabog ng aking dibdib dahil sa pangyayaring iyon. Sa pagkakasaboy ko sa asin ay nasa akin na ang atensyon ng nilalang. Nang walang ano-ano'y, biglang lumundag ito patungo sa aking direksyon. Agad ko namang isinaboy ang natitirang asin sa kanyang mukha. Nang tuluyang lumapat sa balat ng aswang ang asin, nagsisigaw ito. Doon ko na kinuha ang pagkakataon at kinuha ang mapurol na karit. Kahit mapurol ito at puno ng kalawang, pinaghahampas ko at itinara ko ito sa nilalang. Nagawa ko siyang patamaan sa pisngi, braso, binti, tiyan at sa maraming bahagi ng katawan nito. Noong mga oras na iyon ay galit na galit ako kay Carlo dahil pinagsamantalahan niya kami at gusto niya aming biktimahin. Bahagya akong nakahinga ng maluwag nang mapansin kong nanghihina na ito dahil sa aking ginawa. Sa katagalan, biglang bumalik ang ulirat ni tatay. Magkasama sila ni nanay at niyaya nila akong tumakas na palayo sa lugar na iyon. Hindi na namin inintindi pa ang aming mga gamit. Tumakbo kami ng tumakbo. Iniwan na namin lahat ng aming bag at iba pang gamit dahil makakapagpabagal lamang iyon sa aming pagtakas. Ang tangi ko na lamang bitbit ay ang karit. Ngunit hindi kami kaagad nakalayo dahil sumasakit na ang paa ni tatay sa tuwing inihahakbang niya ang kanyang mga paa. Pilit namin siyang inakay ni nanay at kami naglakad takbo na. Bumalik kami sa aming dinaanan kanina. Hanggang sa may isang grupo ng mga tao kaming nakita sa hindi kalayuan. Nagsisigaw kami at tinawag namin ang mga iyon at humingi kami ng saklolo sa kanila. Mabuti na lamang at napansin kami ng mga tao. Agad kaming nilapitan at nang sila ay makadais, doon namin napansin na sina lolo pala iyon. Kanina pa pala kami inaantay at hinahanap. Nag-alala na sila kung bakit hindi pa kami daw nakakarating sa bahay gayong malalim na ang gabi. Mabuti na lang daw at hindi sila tumigil sa paghahanap sa amin
at napunta sila sa direksyon kung saan kami natagpuan. Agad namang niyakap ni nanay ang kanyang ama. At dahil nga roon, ligtas kaming nakapunta sa lugar na dapat namin talagang puntahan. Napag-alaman namin, Kuya Bari, na si Carlo pala ay isang aswang na nayanggaw. Paggala-gala lamang daw ito at naghahanap ito ng taong mabibiktima. Kwento pa sa amin ni Lolo na hawa lamang daw itong si Carlo nang minsang nakipiesta siya sa isang baryo na pinuntahan nila ng kanyang mga kabarkada. Ngunit hanggang ngayon daw ay hindi pa rin nila matukoy kung saang baryo nga ba siya nahawa. Kinaumagahan, nang balikan nila ang bahay ni Carlo, wala na ito doon. Dahil sa nakakatromang karanasang ko, Kuya Bari, sa Iloilo, hindi na muli akong nagtangkang magbakasyon doon. Nakakalungkot lang isipin dahil magpapasko noon. Magpas hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala, maging si tatay at si nanay, na si Carlo ay nagkaganoon dahil lamang nayanggaw siya. Hindi ako makapaniwala na sa tanang buhay ko ay mayroon pala kaming kadugong aswang doon sa isang baryo sa Iloilo. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y maibahagi niyo po ito sa inyong mga tagapakinig sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Elmer. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Bago ko po simulang ibahagi ang kwentong ito, nais ko lamang po kayong batiin ng isang magandang araw sa iyo, Kuya Bari, at sa lahat ng magiliw niyong tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Danilo, kasalukuyang naninirahan sa lugar dito sa Cavite. Nangyari ang karanasang ibabahagi ko dekada 90 nang minsang magbakasyon kami ng aking mga magulang at nakababata kong kapatid na tawagin na lang natin sa pangalang Margaret. At ang aking tatay naman na si Roldan at ang nanay ko ay tawagin na lang natin sa pangalang Virgie. Hindi ko na lang po babanggitin pa ang eksaktong lugar kung saan naganap ang mga pangyayaring ito bilang respeto na lang din po sa mga naninirahan sa bayan ng Cebu. Bago kami umalis ng bahay ay nakatanggap ang aking tatay ng isang tawag mula kay Lola at nagpaalala na maglagay ng asin at bawang sa bulsa bago umalis, lalong-lalo na ang mga bata. Hindi naman iyon sinunod ng aking mga magulang at iniisip lang na baka nagiging makakalimutin lang ang aking lola. Dahil na rin sa matanda na ito at naaalala pa niya ang mga panahong nang gagamot pa ito. Kaunting paliwanag lang po mga kasundo. Itong lola kong ito na tawagin na lang natin sa pangalang Lola Loreta ay isang kilalang manggagamot sa baryo nila. Noong kabataan ito at dahil na rin sa katandaan nito ay pinatigil na ito ng aking lolo Berding sa panggagamot. Nang makarating kami sa lugar nila lolo at lola, agad kaming sinalubong ng mga ito at kitang-kita sa mga mata nila ang kasiyahan at agad na nagpaalala sa aming mga kapatid ng, "Ay mga apo ko, huwag kayong lalayo ah. Kung maglalaro kayo, dito lang kayo sa malapit ah. At para madali lang kitang makita o makita ko kayo at baka maligaw kasi kayo." "Ay opo lola," sagot dito ng aking kapatid.
Matapos silang magkumustahan, ay agara naman kaming pinapasok nila sa loob ng bahay para na rin makakain at makapagpahinga. Noong matapos kaming kumain ay nagtanong ako kay Lola kung saan pwedeng matulog. Napagod kasi kami ng aking mga kapatid sa biyahe. Kaya naman, agad na naghanap itong kapatid ko ng matutulugan. Nung itinuro ni Lola ang pupwestuhang kwarto namin, ay kaagad na kaming nagpahinga. Kinabukasan naman ay ginising kami ng aking ina upang mag-almusal. Nang mga sandaling iyon ay maaga pa nang gisingin kami ng aking ina. Kaya naman agad akong napaupo sa sulok ng bahay. Maya-maya pa ay natanaw ko ang likurang bahagi ng bahay nila Lola na may maliit na ilog at may mga batang naglalaro. Kaya naman agad akong nagtanong sa aking ina kung pwede ba kaming maligo doon. Naku, oo naman, pero bago kayo maligo ay kailangan ninyong kumain muna. Sagot ni inay sa akin. Kaya naman, noong matapos kaming kumain ay agad kong inaya ang aking nakababatang kapatid na maligo na sa ilog. Noong makaligo na kami at magkakalahating oras nang nakababad sa tubig, nang bigla na lang may lumapit sa amin ng aking kapatid at nagtanong ito ng, "Bago lang kayo dito, no? Saan kayo nakatira?" Kaagad ko namang itinuro ang bahay ng aking lola. At dahil sa bago pa lang kami sa lugar nila Lola, kaya naman maraming kabataan ang lumalapit sa amin na ikinatuwa naman iyon ng aking kapatid. Noong aahon na sana kami, Kuya Bari, ay may isang batang lalaki ang lumapit sa amin at nagpakilalang sa pangalang Bitoy. Nagwika ito kung maliligo ba umano kami mamayang 4:00. Hindi pa namin alam kasi baka maghalit na si nanay. Sagot ko sa bata. Maya-maya pa ay bigla na lang kaming nakarinig ng tawag ng mga pangalan namin na nanggagaling sa bahay ni Lola. Kaya naman agad kong inaya ang aking kapatid na umuwi na. Pagkarating naman namin sa bahay ay nalaman kong ang aking ina pala ang tumatawag sa amin at sinabi nitong kumain na raw kami. Matapos naming kumain ay nagpaalam itong kapatid ko kung pwede ba kaming bumalik sa ilog at maligo ulit. Noong marinig naman iyon ng aking Lola Loreta, naghabilin ito na hanggat maaari ay huwag kaming abutin ng 3:00 ng hapon sa ilog. Sige po, Lola, opo. Sagot pa ng aking kapatid, kaya naman agad kaming tumakbo papuntang ilog upang maligo at makipaglaro dahil sa marami pa namang naliligong mga kabataan. Ilang sandali pa ay naisipan ng aking kapatid na pumunta sa itaas ng ilog at sundan ang umaagos na tubig. Kuya, tara, punta tayo doon. Tingnan mo, ang linis ng tubig doon. Wika ng aking kapatid. Kaya naman sumama naman ako sa kanya at agara na kaming umakyat patungo sa itaas. Noong paliko na kami para puntahan ang taas ng ilog ay may napansin akong may batang nakaupo sa isang malaking bato at tila ba nagmumuni-muni iyon.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kaya naman, itong kapatid kong madaldal ay agad na nilapitan itong bata at nagtanong kung bakit siya nag-iisa doon. Nagulat naman ako nang makitang si Bitoy ito, ang batang lumapit sa amin ng aking kapatid noong bandang tanghali. Kaya naman agad namin itong tinanong kung bakit ito mag-isa doon. Agad naman siyang nagwika ng, kasi dyan lang kasi ang bahay namin, dyan sa likod ng mga kawayanan. Magagalit kasi ang nanay ko kapag pumunta ako sa babang banda ng ilog. Nagtanong pa ito kung gusto naming sumama sa kanya sa bahay nila. Nagluto daw kasi ang nanay niya ng pagkain. Kaya naman nang marinig ito ng aking kapatid ay walang pagdadalawang isip na sinagot agad ang tanong ng bata ng, "Ay sige, saktong-sakto, nagugutom na nga ako eh." Hindi na ako nakakontra pa sa sinabi ng kapatid ko at sumama na lang din sa kanila. Dahil sa nagugutom na rin ako ng mga oras na iyon. Noong magsimula na kaming maglakad at makalagpas na sa sinabi nitong kawayanan, ay nanlaki ang aking mga mata nang makitang may baryo palang nakatago doon. Medyo naiilang ako habang naglalakad kami sa baryong iyon dahil sa nakatingin ang halos ng karamihan ng mga naroroon. Hindi ko na lang pinansin pa at nagpatuloy na lang kami sa paglalakad. At noong makarating na kami sa harap ng bahay nila, ay nakaamoy kami ng mabangong amoy ng pagkain. Kaya naman natakam pa kami at lalong nagutom. Noong makita ng kapatid ko ang isa sa mga paborito nitong ulam na dinuguan na umuusok pa sa init, ay agad itong sumandok ng kanin at dinuguan at tuloy sa pagkain. Napansin ko na yung dinuguang kinakain ng aking kapatid ay hindi pa gaanong luto dahil na rin sa parang mapula-pula pa ito. Kapag nagluluto kasi ang nanay namin ng dinuguan, ay parang maitim o brown-brown ang dugo. Kaya naman nanibago ako at bahagyang parang nandiri. Pero itong kapatid kong si Margareta ay sarap na sarap. Habang abala si Bitoy at ang nanay nito, ay agad kong binulungan ang kapatid ko na hilaw pa ang kinakain niyang dinuguan. Kaya naman napatigil siya sa pagkain nang titigan pa namin ang dinuguan. Ay agad kaming nagulat nang may biglang gumalaw sa mangkok ng dinuguan. Kaya naman napatakbo ang kapatid ko sa labas. Dahil sa takot nito, agad ko namang sinundan ang kapatid ko nang mapansing magdidilim na at nakakarinig na rin kami ng mga kakaibang tunog ng ibon. Kaya naman nang maabutan ko ang kapatid ko ay nakita ko ring umiiyak. Maya-maya pa ay may mga naririnig na akong mga tunog ng ibong wakwak na nagpapaikot-ikot iyon sa pinagkublihan namin at minsan pa'y tila tunog ng baboy na humahagok. Kung kaya mas nagkubli pa kami ng kapatid ko. Nang mapansin kong may mga taong nag-uusap sa di kalayuan sa tinaguan namin ni Margareta,
Agad na nawala ang kabang nararamdaman ko nang marinig ko ang boses ng aking inang na tinatawag ang pangalan namin ni Margareta. Ilang sandali pa ay nakita na namin ang aking ina. Kaya nag-iiyakan na kaming napayakap rito. Agad naman kaming pinagalitan ni Lola. Nako, bakit kayo nagpunta sa baryong iyon? Alam niyo bang walang nagtatangkang pumunta sa lugar na iyon dahil sa maling daan iyon papunta sa baryo ng mga aswang? Galit na paninermo ni Lola habang naglalakad kami pauwi. Pagkarating namin sa bahay ni Lola ay agad ito nang hingi kay nanay ng isang baso ng maligamgam na tubig. At nakita kong inusalan iyon ng orasyon. At agad na ipinainom ito sa kapatid kong kanina pa nananakit ang tiyan. Makalipas ang ilang sandali at nung makainom na ang kapatid ko ng tubig na iyon, unti-unti nang naging maaliwalas ang pagmumukha ng kapatid kong ito. At anya pa ay nawala na daw ang pananakit ng kanyang tiyan. Simula ng araw na iyon, Kuya Bari, hanggang sa makauwi na kami sa bahay ni Lola, ay hindi na kami muli pang nagpunta sa ilog. Lalong-lalo na sa maling daan na nadaanan namin ng aking kapatid. Hanggang dito na lang po ang aking karanasan na ibabahagi sa inyo, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Danilo. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Bago ko po simulang ibahagi ang karanasang ito, nais ko lang po kayong batiin ng isang magandang araw. Lalo na po sa ating butihing narrator na si Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jobeth. Kasalukuyang naninirahan sa isang baryo sa Kabisayaan. Hindi ko na po ibabahagi sa kwento ang aking tinitirhang baryo bilang respeto na rin sa mga naninirahan sa lugar namin. Bale, ang ibabahagi kong karanasan ay hindi po nalalayo sa mga kwentong ibinahagi ng mga taga-subaybay niyo, Kuya Bari. At ang karanasan kong ito ay nangyari dekada 80. Nang mga panahong iyon ay kasalukuyang bulakbol at pasaway akong anak. Kaya naman, kapag nawawala ako sa aming tahanan ay hindi ako hinahanap pa ng aking mga magulang. At minsan pa nga'y pinapalayas pa ako dahil hindi raw ako nauutusan sa aming bahay. Isang araw, inaya ako ng aking kaibigang tawagin na lang natin sa pangalang Lito. Itong kaibigan kong ito ay nakatira malapit lang sa bahay namin. Bali, 3 bahay at isang bakanting lote ang pagitan ng bahay namin sa bahay nila. Kaya kahit anong oras ay pwede itong gumala sa bahay namin. At ayun na nga po, hindi naman po bago sa amin ang kwentong mga aswang. Ngunit dahil sa hindi pa naman kami nakakakita ng mga nilalang na iyon, ay hirap sa amin ang maniwala talaga. Dahil sa kung minsan ay madaling araw na kami kung umuwi galing sa iba't ibang baryo. Kaya't naisip namin na panakot lang iyon sa amin ng aming mga magulang noong mga bata pa lang kami. Bata pa lang kasi kami ng kaibigan kong si Lito ay likas na sa amin ang pagiging gala at hapon na kung umuwi. Kaya naman, sanay na kami sa mga magulang namin na kung
magtatatalak ay daig pa ang mga manok na nangingitlog. Isang hapon, noong makita ko si Lito na patakbong papalapit sa gawi ko, kung saan ako nakaupo at nagkakape. Nababakas ko na sa mukha niyang tuwang-tuwa. Hindi pa man siya nakakalapit ay agad kong sinigawan at tinanong kung bakit ito tumatakbo. Hindi naman siya sumagot. Sa halip ay lumapit muna siya sa akin bago magsalita ng, "Hindi mo ba nababalita ang may handaan sa baryong iyon?" Sabay turo sa bundok na natatanaw namin sa di kalayuan sa baryo namin. Bali po Kuya Bari, ang baryong iyon ay nakapwesto sa likuran ng bundok sa bandang harapan ng baryo namin. Kung iisipin nyo, kung wala ang bundok na iyon, ay halos katabi na namin ang kabilang baryo. Sa madaling salita, bundok lang ang pagitan sa baryong iyon mula sa baryo namin. Ano ka ba, Lito? Hindi mo ba alam na yung baryong sinasabi mong may handaan ay iniiwasan ng mga kababaryo natin? Dahil sa mga bali-balitang kuta raw ng mga aswang ang baryong iyan. Bulalas na wika ko kay Lito. "Asus, ikaw talaga. Naniniwala ka pa pala sa mga aswang-aswang na yan. Huwag kang mag-alala, sagot kita. Ako na ang bahala sa'yo." Alam mo, balita ko kasi sa mga nagpunta doon noong nakaraang handaan. Marami raw ang mga nagagandahang dalaga doon. Pambobola niya habang nakangiti sa akin. Dahil sa kuryosidad ko ay agad naman akong pumayag. At noong hapong ring iyon ay nagpaalam na ako sa aking ina na pupunta kami sa kabilang baryo. Ngunit dahil sa alam kong hindi naman ako papayagan ng aking ina kapag nalaman nito ang baryong pupuntahan namin ni Lito, kung kaya nang magtanong ito kung saang baryo kami pupunta ay agad kong tinuro ang baryong malapit lang sa bayan. Makalipas ang ilang sandali ay naglakad na kami ni Lito papunta sa baryong may handaan. Bago pa kami tuluyang makarating sa baryo, natatanaw na namin ang mga usok na nanggagaling sa mga kabahayang nagluluto ng mga kanilang handa. Kaya naman, naisip naming malaki siguro ang handaang magaganap sa baryo. Madilim na nang makarating kami doon. Kaya naman hindi na kami nagtaka nang madatnan namin ang napakaraming tao. Ang iba pa nga doon ay nanggaling pa sa iba't ibang lugar o baryo. Kaagad ko namang inilibot ang aking paningin sa buong paligid nang may napansin akong mga naggagandahang dalaga sa gilid ng daanan. Nag-uumpukan at nag-uusap ang mga iyon at ang iba naman ay naglalakad lang. Noong papalapit na kami sa mga kababaihan sa gilid ng daanan, bigla ko na lang napansin ang isang magandang dalaga sa harap ng bakurang madadaanan namin. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung ano ang nangyari sa akin. Dahil sa kusa na lang akong lumapit sa dalaga nang matitigan ko siya sa mata. At noong malapitan na nga namin ng kaibigan ko ang dalaga, agad niya kaming inayang kumain sa loob ng kanilang tahanan. Dahil sa nagpapasikat nga ako, ay kaagad ko nang hinatak ang kaibigan ko na sa mga sandaling iyon ay kasalukuyang hinahatak na rin siya ng isang babaeng nakabalabal.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Inaya rin siyang kumain sa loob ng bahay nito. Kaagad ko naman siyang sinabihan na sa bahay na lang ng magandang dalaga kami pumasok na nagpakilalang Juliet. Nagulat naman ako nang sabihin niyang hiwalay na lang kami ng papasukang bahay at magkita na lang daw kami mamaya sa labas kapag natapos na kaming kumain. Wala naman akong nagawa't kundi sumang-ayon na lang sa kagustuhan niya. Naisip ko na lang na pilyo talaga itong kaibigan ko. Marahil ay may balak pa atang gawing hapunan ang babaeng humahatak sa kanya. Noong makapasok na ako sa bahay nila Juliet, ay kaagad itong naghanda ng iba't ibang mga putahing ulam at mga kakanin na kakaiba ang hitsura. Nagtataka man ako dahil kakaiba ang mga handang pagkaing inilapag sa lamesa ay masasabi kong kaakit-akit ang amoy nito, Kuya Bari. Kaya hindi mo mapaghihinalaang may masamang balak pala ang dalaga. Noong magsimula na akong kumain ay napansin ko ang isa sa aking paboritong putahing ulam. Kaya naman, agad akong sumandok ng kalderetang ulam at habang kumakain na nga ako, tinanong ko pa si Juliet kung anong karne ang ginamit niya sa kaldereta. Dahil sa kakaiba ang lambot at para bang natutunaw kaagad ito sa loob ng aking bibig. Tumitig lang naman sa akin si Juliet at ngumiti sa nakakalokong ngiti at hindi sinagot ang tanong ko. Kaya naman nagpatuloy na lang ako sa aking pagkain. Noong maubos ko na ang aking kinakain ay nagwika pa ito na kung gusto ko raw bang magpahinga muna sa kanyang silid dahil baka daw napagod raw ako sa paglalakad pagkat malayo pa raw ang aking nilakbay. Noong marinig ko naman ang kanyang sinabi ay biglang nag-init ang aking pakiramdam at kakaiba ang tumakbo sa aking isipan. Teka, ayos lang ba talaga sa'yo na magpahinga muna ako sa silid mo? Ngumiti naman ang dalaga kung kaya tila ba nahihipnotismo ako sa kusa na lang gumalaw ang aking mga kamay. Walang ano-ano ay hinatak niya ako papunta sa kanyang silid. Kaya naman sumunod na ako nang hatakin niya ako sa kanyang silid. Noong buksan ng dalaga ang kanyang silid ay kaagad akong nakalanghap ng hindi kaaya-ayang amoy. Kaya sinabi ko iyon sa kanya. Sinabi niya sa akin na wag ko na lang pansinin iyon at baka mayroon lang daw patay na daga sa ilalim ng silong nila. Nang sabihin niya iyon ay hindi naman ako nag-usisa pa. Maya-mayay may narinig na lang akong mga pag-angil sa labas ng kanilang bahay. Hindi nagtagal ay bigla ko na lang narinig ang kaibigan ko. Aswang, Jobet! Mga aswang! Saklolo! Rinig kong sigaw ng kaibigan ko. Kaagad naman akong napasilip sa bintana sa kwartong aming pinasukan. At noong makita ko nga sa labas ng bahay si Lito, kaagad ko itong sinigawan. Hoy Lito, ano bang pinagsasabi mo at nagsisigaw ka dyan? Bulalas kong tanong sa kanya, habang siya naman ay nakaturo
sa bandang likuran ko. Kaya naman, napalingon ako sa parteng itinuturo niya. Dahil sa gulat ko ay kaagad akong napaatras at walang pag-aalinlangang tumalon sa bintana. Noong makatalo na nga ako ay sabay-sabay na kaming tumakbo papalayo. Habang tumatakbo kami papalabas sa baryong iyon ay nakakarinig na kami ng huni ng ibon at mga angil ng asong tila ba galit na galit. Hindi naman nagtagal ay nakarating na kami sa madamong parte ng baryo at doon ay mas lalo kaming natakot dahil sa nakikita namin na nagyuyukuan ang mga damo kung saan kami dumaan at kakaiba na ang hanging nalalanghap namin. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lamang kaming nakarinig ng huni ng wakwak. Kaya naman, ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay iisa na lamang ang naisip kong paraan sapagkat malabong makauwi kaming buhay kung hindi ko iyon gagawin. Walang ano-ano'y, agarang ko ng hinatak si Lito at tumakbo kami sa may putikang paliguan ng mga kalabaw. At walang pag-aalinlangang lumusong kami sa putikan. Sa isip ko noon, di bali nang malintaan kami, wag lang makain ng mga aswang. Inabot na kami ng umagang walang galawan sa putikan dahil sa naglalakihang ibon ang nagpapabalik-balik sa gawi namin. Kinaumagahan, pagka-uwi namin ay nalaman ng aking ina kung saan kami pumunta at nalaman niya ring kumain kami sa handaan. Kaagad nila kaming dinala sa pinakamalapit na manggagamot sa baryo namin. Ayon sa manggagamot, ay mabuti na raw at hindi kami nayanggaw ng mga aswang. At di naman naglaon ay nailabas rin namin ng kaibigan ko ang lahat ng nakain namin. Diring-diri kami sa mga nailabas naming pagkaing nakain namin, pagkat hindi namin mawari ang itsura ng mga nakain namin. Naging aral sa aming magkaibigan ang karanasang iyon. Magmula nga po noon, Kuya Bari, ay hindi na po ako gumagala pa kung saan-saan dahil nadala na po ako sa nangyari sa amin ng kaibigan ko nang magpunta kami sa handaan ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Jobert. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.